Makasaysayang araw po, it's showtime! Magiging tagapagsalita po ako at ang iba pang mga eksperto sa kasaysayan sa ika-13 pambansang seminar workshop ng bagong kasaysayan ukol sa panahon ng transisyon at krisis ng lipunan at kalinangan ng Kapilipinuhan 1890 to 1913 na gaganapin sa Rojas City, Capiz sa April 22 hanggang 25, 2015. Para sa karagdagang bisitahin po natin ang facebook.com/bagong.kasaysayan. Magkita-kita po tayo. Ito po ang ika-6 na bahagi sa isang serye ukol sa mga sinasabing mga ebidensya ng pagkapangulo ni Andres Bonifacio. Isang sinasabi ng mga elite sa Cavite nung halalan sa Tejeros ay hindi maaaring maging tunay na pamahalaan ng pamahalaang katipunan sapagkat wala itong konstitusyon. Ayon sa ilan, ang pamahalaan ni Bonifacio ay may konsepto ng konstitusyon na natatangi dahil ito ay saligang batas na hindi lamang nakabase sa mga konstitusyong kanluranin, bagkus isang natatanging dokumentong inspirado ng Declaration of the Rights of Man and of Citizen ng Rebolusyong Pranses. Ngunit, at na naglalaman rin ng katutubong kasabihan ukol sa kung ano ang tama at makatarungan. Sinulat ang dokumentong ito ni Emilio Jacinto at kinikilala ito bilang ang Kartilya ng Katipunan. Ngunit, lalong nagsabi ang mga kritiko, moral code lamang ito. Hindi nila alam gumawa ng saligang batas. Ang alam natin sa panahon ng 1896 to 1897, may sinusunod na konstitusyon ng Katipunan na laging binabanggit ng mga nakasaksi sa kasaysayan. Ngunit, wala na kopya nito na nananatili. Ngunit, mayroon ba tayong pruweba na marunong gumawa ng konstitusyon ng Katipunan at sa makatwid ay mayroong saligang batas ang pamahalaan ni Bonifacio? Ang Kartilya kasi ay maaaring isang dokumento na ibinibigay sa mga bagong kasapi at hindi ang mismong konstitusyon. May magandang dahilan at pruweba na magpapakita sa atin na mayroon silang panloob na saligang batas na nagpapakita ng kaayusang pinansyal, struktural at mga regla. Sa mga dokumentong nasamsam ng mga Espanyol mula sa Katipunan na matatagpuan sa Archivo General Militar de Madrid, may dalawang mga dokumentong may pamagat na kasaysayan at may petsang January at August 1892. At dito makikita na mayroong naging bersyon ng organizational flow ang Katipunan. Gayun din, mayroong bahagi ang mga ito na nagsisimula sa salitang yamang. Whereas, tulad sa mga batas natin ngayon, ang isa sa mga na may petsang January 1892, 6 na buwan bago pa man formal na maitatag ang Katipunan, ay malinaw na nagpapakita na sa simula pa lamang, ang intensyon na ng Katipunan ay ang pagtatag ng isang bansa-estado. Isinasaysay na ang mga kapulang ito ay humihiwalay sa Espanya magbuhat sa araw na ito at walang kinikilala at kikilanlin pang puno at makapangyayari kung di itong katastasang Katipunan. Humihiwalay sa Espanya at walang kinikilalang pinuno kundi ang katastasang Katipunan sa makatwid sa simula pa lamang. Pagbubuo na ng pamahalaan ang nais ng Katipunan. Ngunit, ang pamahalaan ito ay wala namang kumilala na ibang bansa. Limitadong jurisdiksyon at limitadong representasyon. Ngunit, hindi ba yan din ang masasabi sa pamahalaan ni Aguinaldo sa Malolos? Sa makatwid, kung kinilala si Aguinaldo bilang isa sa Pangulo, maaari din kilalanin si Bonifacio na Pangulo dahil makikita, sin duda, unang pamahalaan. Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.